Shout out ni Sir Benji Basa. Sir, thank you so much na ilaban ninyo ang health break wellness sa mga teachers. Thank you so much, sir. From Mayor Galati, ang akong workplace, and now nandito ako ngayon sa Isabel Leyte for the maximum for the maximum of 4 hours na biyahe, kaya hindi ako makauwi palagi sa aming home, sweet home. Kung kaya ito ay napakalaking bagay, grabe, napakasaya ko po, sir, na nailaban po ninyo. Salamat sa Teachers Dignity Coalition or TDC team. Thank you so much, nailaban po ninyo ang health, wellness for teachers, na kung saan sa mga kabataan lang sana yun, pero isinama niyo po ang mga teachers. Kaya maraming salamat, Sir Benji Basas. Thank you so much. Mabuhay po kayo, at sana ay hindi nyo kami bibitawan. Lahat ng mga concerns sa mga teachers ay paglaban niyo. Salamat po, Sir Benju, and to the team. God bless. Hi everyone, good morning. So yes, pag-usapan natin ngayon ang mental health illness. So siguro nasa isip niyo napaka-weak na mga kabataan ngayon, pero alam nyo, hindi yan pumipili ng edad eh. Hindi yan sa kay bate pa ka or tigulang ka. Alam nyo, wala yang pinipiling edad. Kasi yung buhay natin ngayon ay napaka-stressing talaga. Kung ikaw ay estudyante pa lang, kailangan mo nang gawin ang lahat kasi napaka-competitive yung tao ngayon. So, kung ikaw ay estudyante, kailangan mo gawin ang lahat para makatapos. At marami kang pagdaanan talaga dyan. Kasi lalo na kapag sa mga mahirap, no? Pero praise God naman, kasi yung mga mahirap kagaya namin is na-strengthen na yung isip namin, yung utak namin, yung heart namin na-strengthen na dahil sa kahirapan. At take note ha, hindi ito pumipili ng status ng buhay. Mayaman ka man, mahirap ka man, nasa average ka man, or bata ka man, matanda ka man, wala itong pinipili ang mental health illness. So, ito lang talaga, ang bottom line nito, alam nyo kung yes, lahat tayo, mga tao ay mahihina tayo. Walang tao na, kung sino yung taong nakikita mo na pinakamalakas, na parang malakas siya sa physical, grabe yung kuan niya, yung mukha niya, ang tapang-tapang niya, ang tapang niya. Pero deep inside may kahinaan yan, may weakness yan. Dito lang tayo nagkakatalo kasi ang tactic kasi ni Satan ngayon, is binibisi niya tayo eh. Lahat na lang, personally, lahat na lang ng social media tinatry natin para lang try natin na parang extra income ba ito, di ba? Parang tinatry natin na baka magkapera tayo while we're working. Meron din tayong mga sideline, mga ganyan. Binibisi tayo ni Satan, at alam nyo, yan ang target ni Satan. Tayo ay, di ba, yung pinaka-aim talaga ni Satan is to kill, to destroy. To kill and to destroy. To kill and to destroy. Pero kapag ikaw naman ay may nagbi-build up ka, na nakapag-build up ka sa ating Panginoon, meron kang faith, meron kang fear ni God. Kung nakapag-build up ka niyan, ay hindi ka basta-basta sumuko. Kasi nga, nakapag-build up ka. Sabi dyan sa Santiago, sa James 1:7, I forgot the specific verses, but ingon din ha, kung imong suklan ang yawa mo, karatil mo siya dagan. So, kung nakay problema, tactic niya ni Satan eh. Kung meron kang tawag nito, halimbawa, meron nagbabash sa iyo, meron kang kaaway, hindi mo sila tinuturing na kaaway, pero kung meron mga ganyan, di ba, hindi natin maiiwasan yan, lalo na sa meron din ako mga
tawag nito, meron ako mga estudyante ngayon na nakikita na binubugbog yung kapwa estudyante nila. Merong mga rivalry ang mga kabataan ngayon. So hindi yan maiwasan kasi ganyan yan. Estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, meron ka talagang mga co-workers, mga katrabaho mo na akala mo kaibigan mo sila, pero may ano pala sila, may tawag nito, may lihim pala sila sa iyo. Yung bang magkamali ka lang ng isa mo lang pagkakamali ay wala na. So yun, meron yan sa trabaho, sa pag-aaral niyo, meron yan. Pero kasi kapag nakapag-build up ka sa Word of God, ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ikaw ay nagsisimba, ikaw ay may takot sa Diyos, ikaw ay may tawag dyan, may faith ni God. Hindi ka basta-basta mapukan. Ano sa mga mapukan? Hindi ka basta-basta magti-think ng suicidal. Yes, maybe. Meron kang ganun sometimes sa imong kinabuhi. But makonquer na nimo because especially na kay word ni God na we are more than conquerors. So why you are thinking na to finish or to cut your life? So mental illness is not for the youth. It's not just for the youth. It is the target, the Satan targeted to everyone. Either you are young, you are adult, or you are youth. It is targeted by everyone. So, in my opinion, though hindi nyo kailangan ang opinion ko, pero magbibigay ako. Ganito, kailangan magbi-build up tayo ng ating faith sa ating Panginoon. Dahil, paano mo ma-justify ang pagmamahal ng ating Panginoon kung ikaw mismo hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagsisimba? Marami mga kabataan, not just sa mga youth, but also to the parents, na imbis na ang tahanan ay ang ama, ang haligi ng tahanan, ang ina ay ilaw ng tahanan, kahit sila yung pundasyon ng pamilya, wala nga hindi nga nagsisimba. Paano magiging matibay ang iyong pamilya na kung ang mga magulang mismo ay walang pundasyon sa Panginoon? Kaya yan lang ang masasabi ko para makonquer ninyo ang mental illness. Kailangan mag-build up kayo sa inyong faith ni God sa pamamagitan ng pagsimba, pagbasa ng Biblia, at usap. Kasi meron kami dito sa amin. Meron kami tinatawag na care group. So sa aming church, mayroong mga leaders, mga pillars of our church. Meron kami mga leaders. Tapos sa leaders na dyan, meron kami mga grupo-grupo. Siguro for the maximum of 5 to 10. So yan, mag-ipon-ipon kami. Since malayo ako ngayon, nasa Mayorga ako naka-assign. So yung leader namin nakaisip, praise God, sa Ate Michi. Hi Ate Mitch. Hi sa aking mga kuan dyan, sa aking mga care group members. So co-members. So naisipan namin na mag-virtual care group meeting, pero minsan meron din silang physical care group. So, ano bang ginagawa namin dyan? So, ang ginagawa namin dyan sa mga women ay nagbi-build up kami ng faith. You know, in a small group, kayo ay magbibigay ng inyong testimony for the whole week. Anong nangyari for the whole week ninyo? Anong nangyayari sa inyo? So, doon, makapag-express ka, you are freely to express. And our motto is, what you hear, leave it here. So, yun na ang motto namin. So, makapag-build up ngayon ng trust. So, kung ano yung problema mo, ano yung testimony mo, ano yung achievement mo, ma-share mo ngayon. And that is a very helpful way na ma-cope up natin ang ating mga mental illness na yan. So, again, ang mental illness is not just for the youth.
it can hit also to the adult and to the young, like mga kabataan. So, anong tawag dyan? Huwag kang magkumpiyansa. Ano ba yung kumpiyansa? Huwag magkumpiyansa, guys. Dili magkumpiyansa kay ang main good nga reason, ang main good nga purpose ni Satan is to kill and to destroy. So, kung magpapadala ka kay Satan, ayun, kasama ka na niya. So, kung gusto mong maging victorious, kapit ka kay God. Okay? So, that's my thoughts. Another day, another POV. Bitaw, good morning everyone. This is my Monday, October 27, 2025. My mental health break. Thank you so much pala ni Sir Benjo Basas kasi upon of my observation, si Sir Benjo Basas po yung ang leader ng TDC, Teachers Dignity Coalition. Siya yung leader na siya ang gumagawa ng paraan para sa kaayusan ng mga teachers, para sa kung ano-ano mga issue para sa mga teachers. Believe ako kay Sir Benjo Basas. Grabe, nakikita ko talaga nga wow, may pag-asa kami mga teachers. May taong willing stand para sa mga teachers. At yun lang. Good morning. Have a blessed day ahead. God bless everyone. So, along with that, mental health illness issue po, kailangan po natin din na isaalang-alang ating health, physical health. So, kailangan natin na mag-exercise, walking. Kailangan natin i-consider yan as a whole being. Kailangan natin i-consider ang ating physical. Dahil minsan, kadalasan, our mind is like able, willing to do, but our body is like weak. And so, dyan po tayo magkakatalo. Opo, kasi kapag tayo ay yung utak natin gusto magtrabaho, pero yung katawan naman natin ay bumabagsak na, ginkapoy na. So, along with that, for that mental health illness issue, if you are taking care of your mental health, then you have to take care of your physical also. So, yun, mag-walking, exercise, kain ng masustansyang pagkain. So, kung noon, hindi ko yan iniisip noon. Pero ngayon, napaisip na po ako dahil at the age of 38 years old, marami na po akong mga kanabang nararamdaman na hindi kaya-aya. Like for example, masakit yung bewang, masakit yung tuhod, tas all of a sudden, yung yung kuan mo, yung breathing issue mo. So, may breathing issue na po ako. Sobrang taba, di ba? Dahil before ako nag-gym, akala ko yung aking timbang is 80 lang, pero 85 na pala ako. At nung nag-gym na ako, is yun, nagiging 80 na. So yun, maling akala. So kailangan talaga natin na sa ating kalusugan. Oh my gosh, waray na tao dito. So yun,